guys, yan, nakapag-edit tayo ulit. Practice lang. Gamit ang ating Epiphone Les Paul Studio. Yes. Na naka E-flat tuning. Yes. One half step down lahat. Kaya medyo nahihirapan po tayong basahin. Kasi binumove pa natin ng one half step up lahat. Para sa E minor playing, yes, naka-backing track po tayo. Salamat sa Spotify. So far, wala pong copyright. Maraming salamat po kay Nick Neblo. Yes sir, thank you very much po at nakapag-play po kami tayo. At na-share po natin ng walang problema sa copyright. Salamat po. Ayan, so pakita lang po natin kung paano po tayo mag-practice. Tuloy-tuloy lang kasi magkaka-key naman yung mga backing tracks. Naka E minor or relative major niya is G major. Tama ba? Yes, tama naman. Yung kaya lang, medyo nahirapan pa tayo dito at first kasi tinatranslate natin yung scale ng half step up. Tama ba? Yes. Para training na rin natin sa pagkagalaw ng key para masanay tayo na hindi tayo umaasa lang sa tuldok sa fretboard. And at the same time ay tinatamad po tayong magtono. May reason po yan. Na-post natin yung unang video ng Epiphone. Les Paul yung special naman natin, yung pinakamura yata. So yun naman ay nakatono ng standard. So naka-E siya, E or E minor. So mas kabisado natin yon. Kasi favorite na nating scale yon kahit nung bata pa tayo. Tsaka pero mas madali talaga for guitar, for electric guitar, yung usual na 6 strings, na mag-play sa scale na to sa G and E minor. Yung iba naman, mas sanay sa A minor and C pala. Yan. C major and then A minor. So, ginagawa din natin yun. Pero, this time, try nating mag-move ng mga keys. So, yun po yung pinapractice natin for this period. Para hindi po tayo maasa dun sa tuldok, dun sa inlays, yan, sa fretboard inlays. So super nakakalito po talaga at first. Pero, yan, magigets nyo rin siya. Basta ginagawa nyo po siya. Suggestion po, every day. Yes, every day po. Kahit na 15 minutes lang. Yan. Mas maganda kung 15 minutes in the morning and then 15 minutes ulit sa gabi. Mas nagiging muscle memory siya. Ito naman, medyo binagala natin, practice ng vibrato. Ito po ay medyo napahaba. Mahaba po siya originally sa 15 minutes. Putol na po natin siya. Pinutol-putol, yun po. Para hindi po masyado kasama yung mga nuisances, yung mga pag-on and off ng camera. At
Sana yun nga, malapit sana sa 15 minutes yung yung buong video para mapakita natin yung feel, yung length, yung haba ng practice. Ayan, so natapos din. Yan, ako mismo minsan po ay nabobore na sa sarili ko. Ayan, kahit na 15 minutes lang, minsan nakaka-bore po talaga. Actually, mas nakaka-bore po mag-edit pag ginagawa mo na siya. Medyo tuloy-tuloy naman po. Kung pwede lang talaga iwan yung camera na naka-on tapos bahala na. Pero kasi malakas sa memory ng phone sa drive, hard drive or whatever. So, sanay po tayong in on and off. Pero okay lang, actually minsan mas nakaka-tense pa yung pag on and off nung camera eh. Dati napupuno talaga tong camera phone na to. Pero ngayon mas natututo na po tayong mag-save and mag-upload and mag-let go. Yes, yan. Dinidelete na rin po natin yung mga videos kahit na minsan masama yung loob natin para hirap gawin tapos didelete mo lang. Yan po. Minsan chamba, yung mga legato, paulit-ulit, maganda pa rin pakinggan. Pero nga observation ko, if you do it every day, twice a day, usually mas maganda yung output sa gabi. Pero to, umaga ko yata na record. Basta, wala naman sikreto talaga. Pero napansin ko yung mga ibang interviews ng mga idol natin, katulad ni Ingwei, basta YN. Gusto niya yata kapag meron siyang creative juices or moments or whatever, ay tuloy-tuloy lang, dapat ng gitara and then boom, record na. Yun na. Tsaka magaling siya sa ganun eh. Syempre po tayo ay malayo pa. Tsaka mas although magaling talaga si YN, mas gusto ko yung mas vibe, tsaka mas mas melodic. Yan. Pero dahil konti lang yung time natin para mag-practice, ay napipilitan tayong bilisan lang natin para marami tayong magawa. For me, okay na rin yung game nito sometimes. Medyo bitin yung ending, pero okay lang. At least natututo na tayong ipasok yung mga notes kung saan sa tingin natin dapat. Mas maganda actually na binabasa yung chording para pagbaba ng notes medyo sa full, and then mas maganda yung vibrato or sustain dun sa part na yun. Paggawa natin yung backing track, original yung melody, yun, minsan mas nababasa natin yung, mas binabasa ko talaga, or minsan sinasadya ko talaga na, ito yung notes, ito yung kailangan pumasok, or minsan, third or fifth. Pero, sa fifth, parang hindi siya magandang, i-sustain doon. For me lang naman, sa tone na nakasanayan ko sa fingers, saka sa tenga ko na hindi naman kagalingan, is favorite ko talaga yung second na notes ng Dorian na ending. Kahit bitin, parang ang sarap pa rin mag-play along, tuloy-tuloy lang. Saka syempre, sixth note, yung relative minor, masarap yun iwan. Minsan nalulungkutan ako. So, hinahanap ko yung, yung fourth na note. Lydian ba to? Ito ba yung C5 na mode? Lydian. Tapos, minsan nakasawa din. Pupunta ng konti. So, Lydian. And dahil isang step na lang, bumabalik sa relative minor. Aeolian ba? O, basta yun.
Ito pala, nag-iba na ng ng backing track. Ito yung technique ko, parang minsan masaya lang na tuloy-tuloy lang dahil naka E minor backing track yung search sa Spotify. Pasok pa rin eh. Ito yata yung Spanish na version. Check natin kung Nick Nieblo pa rin. Okay. Maraming salamat pa rin po, Lodi. Kung sino ka man, ay research po kita. Pasensya na po at nauna tong post na to. Pero maraming salamat po. Napaka-saya pong ng mga backing track nyo. Yan. Kung may chance, sana makapagpasalamat po ako sa inyo personally. Yan po. Din sa bayan, mas Phrygian dapat yung mode dito. Pero pasok din kasi nga pasok siya sa key. So mas Phrygian, so mas third note na any key is the third minor. Ang gulo, no? Minsan may third na major. Pero actually minor yung third na ay, check muna natin. Ewan. Pero yun nga, pansin ko rin is madalas akong mag-angat ng ending. Although, kompleto naman yung ending kapag bumalik sa tonic sa 1 or 8. Pero, mahilig talaga yung fingers ko at saka yung tenga. At syempre, itong guitar. Although dun sa PRS, Madorian na rin yata ako. Yan, ewan. Basta, yun lang. Ganun lang. Mas ganun ko siya iniisip ngayon. Siyempre mas maraming tenga. Pero nga, tinatry ko rin basahin along the way na yung yung sustain ko, yung accent ko ay Dorian, or sumaya ba siya, nag-Lydian ba siya, or mas sumaya nag-Pixelodian, or whatever. Tapos, yun nga, usually perfect yung sounding ng ending kapag bumalik sa tone. Kaya lang parang masyado namang perfect. Yun. Maganda dito, ayan, i-try natin singitan ng mga little sweeps. Yan, hindi pa tayo magaling sa sweep, pero nakapagsingit na po tayo ng konti. Yan, tsaka muting, yun po pala, isa sa napaka-importanteng aspect nitong improv playing is yung muting po. Kaya medyo nagbago ng konti yung hawak natin sa pick. And actually, balik loob tayo sa pick. Siguro next month tayo mag-alternate ng fingerstyle or hybrid or whatever. Pero right now, medyo masaya po talaga mag-pick. Ang gamit po natin pick ay kumapal. Ayan, all the favorite natin syempre si JS na pick. Meron yata tayong maliit na vlog tungkol dyan. Tumigas po yung pick natin, I think. At least 1.1 or 1.2 na yung thickness. PRS po, marami tayo nun kasi nabili natin na sa, hindi naman sale, pero ito yung pinaka-affordable na set. Pinamigay natin sa tropa yung iba nitira sa akin. Tapos na-discover ko meron siyang shape. And for me, at least for me, i-try kong gawan ng specific na vlog yan. Next, meron pong shape para sa akin yung pinaka-effective na paggamit ng pick. Parang kailangan meron siyang shape ng tulik, tapos mas pudpod sa left lower center side para mas madaling hagurin or ewan, basta bukod doon, ang napansin ko ay yun, mas lumitaw yung 3 fingers pababa at tumutulong siya a lot sa muting. Yes guys, isa to sa pinaka-importanting parts ng playing, like siguro fingerstyle or whatever it is, yung muting po. Yan, hindi pa po tayo ganun kagaling syempre, pero napakinggan natin yan, natutunan natin part niyan, tinuro ni ni Idol Goodray, tama, Govan yan. So yun, nung una parang para sa akin parang kailangan ba niya, hindi masyado kailangan. Yun pala, napakakailangan ko, napakalaking tulong for niya sa pagkaka-absorb ko na yun nga, minsan
ma-feel mo na parang medyo magkakamali ka na o mali yung tansya mo ng fingers. Pagka nakamute siya, mas decente. Mas decente po yung tunog. Yan po. Hi, love. Yan, nadaan po si Mrs. Yan. Sobrang love po natin siya kasi hindi po na tayo masyado sinisita kahit na medyo malakas yung volume natin sa living room. Yan, salamat po. Love you. Po, hindi po niya tayo masyadong sinisita sa gamit po ng gitara natin yan. Hindi naman po siya ganun nakadagay. Ayoko na rin po siyang dagdagan. Pero, at saka, hindi po ganun kamahal yung mga binibili natin gitara. Usually, ano na po, second hand lang din yan. So, ito po yung mga, nasabi ko na yata before ay dream guitars po natin. Ayan, may konting chamba sa pinch harmonic. Pero parang mas maganda sa pinch si Les Paul Special, yung mas mura tsaka yung PRS. Pero minsan pa nakakachamba rin tayo dito sa Les Paul Studio. Ayan, ibang-iba na po yung mga backing tracks. Hindi na po tayo nakasabay. Try ko po, siguro for the next video, kung makalusot to, gawan ng try ko po gawan ng mas legit na narration each backing track. And kung iba po yung nag-compose, sasabihin po natin. Pero for now, serious na, magpapasalamat po tayo. Lalo na din po sa mga wala pong copyright case. Malaking tulong po sa aming mga amateur at mga aspiring guitarists and musicians. Yan. Hopefully po this year or siguro early next ay matuto po tayo magbasa ng nota. Yan, sana po maisingit po natin yan sa ating little adventure, little attempt to be a good musician. Yun lang po. Maraming salamat!